Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin, pauna mensahe ninyo ay number 32, connectivity. Ayan, Cancer. So, maybe there are going to be you are going to be building connections sa ngayon. Baka mas marami pa kayong ngayon, mas marami pa kayong taong makikilala, clients, customers, kaibigan, pwede rin ganon, ano? At maaari, no, na meron kang mapapakinabangan ngayon ng bonggang-bongga sa iyong mga connections, sa inyong mga kakilala, no? So, baka yan ay magagamit mo sa inyong negosyo, baka yan ay magagamit mo sa iyong trabaho, sa career mo, yung gano'n, no? So, good luck and congrats. Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Cancer. We have surrender fear. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Okay? Stay in the moment. Focus on solutions and celebrate every baby step forward. Ayan. So, anuhin mo na, wag mo nang takutin ang sarili mo. Kasi maaaring yun ang nakakapigil sa'yo para umasenso. Baka yun ang nagpipigil sa'yo para mag-move forward sa buhay. Baka meron kayong mga plano din, magagandang plano sa buhay, pero hindi ninyo nasisimulan kasi fear is holding you back, no? At walang mapupuntahan nito, Cancer, kung patuloy ninyong kukumbinsihin ang sarili mo na hindi mo yan kaya, hindi mo yan mapapanindigan, or, diba, hindi mo ma-achieve, so tigilan mo na yan. Okay? Kasi, remember that you have all it takes to succeed. You all have it takes to carry out your plans, your goals, your dreams. Kaya wag mong hayaan na maging makapangyarihan over yourself ang takot. Kasi you are more powerful than your fear. Okay? Yun ang lalahanin ninyo. Kaya mo yan. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-give in sa takot. Kasi mapapansin mo, kung palagi kang matatakot, 'di ba? Ano ang nasaan ka? 'Di ba? Saan ka mapupunta kung lagi kang matatakot? Whereas, if you are going to release yourself from fear, 'di ba? Anong mangyayari sa iyo? Aalagwa ka, aasenso ka, aangat ka, 'di ba? Mas exciting ang buhay kapag wala kang takot. Okay? So, what else? Tingnan natin ano pa mga mensahe para sa iyo. And before that, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Okay? Please click the join button sa baba ng video if you would like also to join the membership. And maraming salamat for your support, sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat. And also, pati na rin sa mga cross-watchers out there, maraming salamat po for your time and support. We have the Hanged Man, stagnant energy ito si Hanged Man. So, maybe this is the time, na kailangan mo muna na mag-step back sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo. Alright? Pahinga ka muna. Okay? Kasi habang ngayon ay may mga delays naman, mayroong mga blockages siguro sa mga ginagawa ninyo or ano man ang mga pinagkakaabalahan ninyo. Take advantage of that, na makapagpahinga kayo. At the same time, makapag-reflect, makapag-introspection din kayo. Kasi you never know, baka meron pang mas maraming bagong ideas, mas mga magagandang idea, mas mga magagandang plano, or baka may mga bagong perspective din dito na napapasok. So, dun muna kayo. Focus kayo dun. Kaya, muna kayo, give yourself time to, to recharge, sa ngayon, at mag-reflect, mag-contemplate, yung ganon. Si Knight of Cups, may offer, this is an offer. This could be an offer of love, Para sa iba sa inyo, baka wala pa kayong jowa. Kung wala pa kayong jowa, baka meron liligaw sa inyo dito, or baka merong merong mag-aaya sa inyo na mag-date. Yung ganun ba? Pwedeng, ang napipick up ko dito, baka merong makikipagbalikan sa inyo, Cancer.
Kasi pinapakita sa akin kanina pa ng guides ko yung Six of Cups. Six of Cups is an energy of coming home, coming back, you know. So, pwedeng ang iba sa inyo dito, coming home to where you came from, where you were born, or saan kayo nag-aral, saan kayo lumaki, yung mga ganon. At baka dito, no, baka dito mo makikilala, or I mean dito mo usap muli kung sino man ito makikipagbalikan sa'yo. Kasi baka childhood, ano mo to, childhood sweetheart, 'di ba? Pwedeng ganon. At baka, ayun, magkita kayong muli, 'di ba? Baka meron pang spark. So, baka yung person na to mag-approach sa inyo at baka yun, no? Baka mag-try siya, no, na makipagbalikan sa'yo. Mag-try siya na makipag-usap muli sa'yo. At humingi, no, ng ano, ng pabor na makabalik siya sa buhay mo. 'Di ba? So, pwedeng ganon. Yun ang napipick up ko dito. Someone is offering you love. Someone is offering you friendship. No? Pwedeng ganon. Baka gusto na makipagbalikan sa'yo to be friends with you. So, pwedeng ganon din ang ganap. So, depende yan sa inyong sitwasyon, ano, and tsaka nasa inyo na yan, what you're going to do, how you're going to react, kung merong ganong sitwasyon na mangyari, no? So, we are all given free will, no? Nasa sa inyo na yan kung paano ninyo yan haharapin na sitwasyon just in case may ganyang talagang mangyari. And also, ang iba sa inyo baka talaga uuwi, no? Baka kayo uuwi, maybe uwi kayo sa pamilya ninyo. Baka kasi malayo kayo sa pamilya ninyo, malayo kayo sa mga magulang ninyo, sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo. O pwede gano'n. So, there could be coming home, family reunion, no? Reunion with friends. Pwedeng may gano'n, pwedeng may okasyon, kaya kayo uuwi. So, whatever the case may be, you know, enjoy and have fun, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi, no? So, there is coming home energy rito. Three of Swords. Three of Swords is, nangyari na to. This is in the past already. This is heartache and heartbreak, no, na maaaring nangyari sa buhay ninyo in the past. At nasaktan kayo ng bonggang-bongga dito. O pwedeng jowa ninyo ito, na nasaktan kayo at nagkahiwalay na kayo. Pwedeng ganon. At maaaring matagal na nangyari, pero ngayon, ito na naman. Parang nananariwa, no, sa isip ninyo, sa damdamin ninyo yung sakit, no, na naidulot sa inyo ng person na ito or na kung sino man, no. At ayan, so parang nasasaktan na naman kayong muli. Parang nararamdaman mo muli ang sama ng loob, 'di ba? Na naranasan ninyo sa sitwasyon na to in the past. Kaya pwede rin na magigising na kayo dito sa katotohanan, 'di ba? Na teka lang, tama na 'to, 'di ba? Kasi nasaktan na kayo ng bongga dati pa eh. Tapos ngayon, ito bumabalik-balik na naman sa inyo yung sama ng loob, 'di ba? Na aalala nyo na naman. Kaya baka ito na yung maging kumbaga turning point ninyo na teka lang, tama na. Tama na, enough na, hindi na kita iisipin pa, no? Tama na to. Ayaw ko nang masaktan muli or ipagpatuloy pa yung pananakit din sa sarili ko. 'Di ba? By holding grudges, by holding the resentments, 'di ba? So, baka kung ano man itong magpapa-remind sa'yo, this is it, no? Ito na yung gigising sa dugo ninyo na tama na to, hanggang dito na lang to. Hindi na ako muling papaapekto sa sitwasyon na ito, no? Kaya maybe you are going to move on na with your life. So, pwede rin, na yung mag-o-offer sa inyo, yung makikipagbalikan sa inyo, pwedeng siya ang nakapagdulot ng sama ng loob sa iyo na hanggang ngayon, kahit paano nasasaktan pa kayo, no? Kaya maaring talagang it's a big no-no, no? For some of you, talagang baka nakita mo palang mukha nito, parang tatakbo ka na, ayaw mo nang makita tong taong ito. So, may mga ganon ako napipick up dito for some of you. Tower energy is a major change that might happen sa buhay mo at depende yan sa inyong sitwasyon. It could be in a work situation, that could be work, that could be
that could be career, that could be relationship, so it could be anything na merong ano dito, merong this will be turned down, ano, this will be torn down na sitwasyon na to para kayo makaalis sa sitwasyon na yan, no? So, hindi kayo ang gagawa ng ano na to. Hindi ninyo ito initiative, hindi ninyo idea, ang pagbabagong ito. It is the divine universe going to do it for you. Kasi, it's about time na makaalis ka na sa sitwasyon na to. It's about time na mabago na ang sitwasyon mo. Maialis ka na sa negative energy na ito, no? Kaya, magugulat ka na lang, no, na mangyayari ito. Pero, yan ang ikakabuti mo, no? After, quite some time, no, hanggang sa makasettle ka sa kung saan ka man dadalhin ng event na to, doon mo marirealize na, salamat, no, thanks God for doing this for me. Kasi doon mo na mararamdaman yung fulfillment, yung saya, yung peace, no, kaya, just hang in there, okay, wag kang susuko, wag kang maiinis, sige, magugulat ka, okay, magugulat ka, pero wag mong anuhin ito, wag mong questionin kasi mapupunta ka sa isang magandang sitwasyon. Okay? Nine of Pentacles, beautiful. Panahon na para ikaw ay mag-enjoy, sa inyong pinagsikapan, pinaghirapan, yung trabaho mo is going to pay off dito. So, this could be financial reward, no? This could be money, a lot of money, pwedeng dumating sa'yo, baka bonus, or baka merong malaking salary increase na ibibigay sa'yo, additional benefits, no? Employee benefits ang pwedeng ibigay sa'yo. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But yeah, definitely, that is the fruit of your labor na makukuha mo rito at yan ay mai-enjoy mo. This is the time na mai-enjoy mo kahit konting luxury kasi it could be a big amount of money na pwede mong matanggap dito. Kaya enjoy and have fun. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.